Car culture is growing. Grabe. I've never seen. I think we're experiencing the peak of car culture now, especially coming from the pandemic. Everyone was at home looking at videos, and thanks to social media, YouTube, nakita ng lahat kung paano gawin ng global scale. Now, the Philippines is yun catching up on a global platform. Ang dami ngayon na naglalabasan ng builders. There was an interview back in 2020 with my friend Manila Street Chronicles, and ano pa yun, medyo may restrictions pa sa COVID nun, but I said there na parang after the pandemic, sasabog lahat. I mean, in terms of sasabog is lalaki siya, mag-grow siya. Several yung mga bata noon, syempre, they want to experience car culture and they want to start building cars, build community, merchandise. So I think we're experiencing a very positive car culture dahil lahat, ang daming outlets, especially for creative minds. Nakita natin na ang daming pwedeng gawin sa Philippines and na-highlight yung creativity ng Pilipino. Hi, I'm Justin Santos, also known as Justin Buzzhype. I'm the founder and owner of Buzzhype Motorsport. Buzzhype Motorsport is a clothing brand that focuses on the car culture, especially here in the Philippines. But my target is to reach the whole world. I currently drive a Toyota Cressida and a Nissan Silvia S13. My Toyota Cressida is a Kaido Racer build that was inspired in Japan. Kaido Racers are somehow the same as the Bozozuku, which is associated with the Yakuzas back in the 80s. So, na-inspired ako nung nakita ko yung mga cultures through YouTube, sa mga videos online, and sabi ko, parang wala pang gumagawa na Bozozuku or Kaido Racer style dito sa Pilipinas. So, that's why I made one. So, the process of building this car is sobrang therapeutic for me kahit minsan nasistress ako dahil sa gastos and sa mga nagiging problema along the way. Pero, masaya siya. And my second car is a Nissan Silvia S13. Nung bata ako, gusto ko talagang mag-drifting. Pangarap ko yon. Pero nung that time, hindi pa natin afford kasi mahal mag-drifting, like nag-uubos ka ng goma. So ngayon, medyo nakaluwag-luwag, bumili tayo ng Nissan Silvia S13. My S13 is a US version, which is a 240 SX model. Hello, I'm Kevin Carlos. So I'm from Stans, Pilipinas, and I started my love for automobiles when I was young. And today I drive a Nissan Silvia S15. My love for cars started since bata ako, through Matchbox, through drawings, and then fast forward a few years later, nung college, nagkaroon ng opportunity to build several cars. And then back in 2009, we founded Stans Pilipinas Manila Fitted. It's an automotive lifestyle group that caters to different types of cars and events. So noong una, it was parang casual lang, like 15 to 20 cars in a parking lot. And then nag-grow na siya, tuloy-tuloy, and then nangyari na is naging semi event style, but still I still try to maintain the laid back atmosphere of the meets. Hopefully ganun pa rin siya moving forward. Lahat ng tao doon mahilig sa mga lowered cars. Stance, ibig sabihin nun yung parang yung kung paano yung latag ng kotse sa floor, sa kalye. So, expect mo yon, lahat ng mga kotse dyan, sobrang mababa. Each year, paganda ng paganda yung community, paganda ng paganda yung mga kotse. Kung makikita mo sa mga photos before, back then, yung mga kotse noon, diretso pa yung mga gulong. Pero ngayon, yung mga gulong talaga ngayon, cambers agad, sobrang baba, nagsiscrape. Yung iba nga, wala pang mga springs. Ganun sila ka-dedicated para sa lowered lifestyle. Do you remember when was the first time other gender started joining Stans PH? I think it was the mga early meets, mga 2013, 2014. A good friend of mine, actually, I would consider her a mentor in life, and pupunta siya sa mga meets back then, and naging kaibigan ko siya. Naka-work ko din siya, and yun, isa siya sa pinakamagagaling na bumuo sa Philippines ng kotse. I actually know a very popular one, which is si Bacoy Dubs. Very open kami nung pumasok siya sa car community kasi actually masaya pa kami kasi yung mga ibang genders like yung girls and yung mga LGBT community entering the community, which is for me it's a good sign na lumalaki yung community and hindi sila natatakot dahil
nakikita nila din yung community na yon is very open and respectful. Tell us about yourself. Hi, I'm Isa de la Cruz Mederan, 31 years old. I currently own a 2014 bag Toyota Wigo, first generation. So, technically, I didn't mean it to be this specific color. Nag-start talaga siya to be, may choices kami ng pastel colors before with my group. So, nauna kasing may mga naunang color like blue, pink, or other colors na medyo on the girly side. Sabi ko, I want to be different with them. Tapos, at the same time, gusto ko period correct at the same time, bagay yung color sa hatch. So, I chose the color lavender since wala pa masyadong lavender na color sa scene. So, para siyang no choice pero gusto ko din siya. Actually, nag-start lang akong nag-join ng Stan Smith since naging kami ni Ken. So, that's way back 2017. Ang daming nabago, ang daming pumasok na mga new cars. And ang masasabi ko lang within the past years is constantly changing lagi yung scene. For me, Stans Pilipinas embodies a community of different car owners and enthusiasts of different builds with different walks of life. With the group I am active right now, hindi nila pinapa-feel sa akin na, ay, babae to. So, no, I am equal to them. As in general, sa buhay, may mga tao talagang pasaway. Hindi natin maiiwasan yan. And hindi natin din masyado ma-filter out yung mga pwedeng pumasok sa community ng Stans. Kasi Stans community is an open place for everyone. So, talagang may mga papasok ng mga makulit, pasaway, nagba-burnout, nagre-rev, humahataw during the car meets. Pero meron tayong si Hector. Kilala yan ng mga tao sa community. Si Hector is yung parang gatekeeper or siya yung mga nag-filter ng mga makukulit, pasaway. Pag stress ka, drive ka, tapos hanggang sa nasa hilig ka na mag-set up. Yun. Pero yeah, yung mga pasaway, hindi natin siya maiiwasan. Pero ako, ang role ko naman para sa mga ganyan is to give a role model or give a best example for them na para next time na attend sila ng mga car meet, hindi na sila magyayabang or mag-show off kasi ang importante naman talaga para mapansin ka. Kasi yun naman gusto nila, mapansin sila. Pero ang tip ko, kung gusto nyo mapansin, pagandahin nyo yung auto nyo. Nang dadating ka doon, hindi ka nagre-rev, naghahataw, dumating ka lang yung presence mo, presence ng kotse mo nandun. Kung maganda yon, mapapansin nila yon. So, yun lang yung Well, yung rules kasi it's very subjective eh. Kasi kung yung parking lot, ina-allow yung ibang, let's say, mga mag-rev, mag-burnout, it's okay. Pero it really depends with the organizer because we have to respect the organizer, the venue. Kasi yung, like, let's say yung area, bawal talaga. Mapapagalitan yung organizer. So, it's just maintaining a positive atmosphere for everyone, for the organizer, and basically, yun, I mean, kung there's sanctioned events for it naman kasi, and then there's areas for it. So, if it's allowed, okay lang, but first hand, syempre, we talk to the malls and yung venue itself, so we kind of not allow it because iba eh, kasi may mga bata, may mga elderly din, so we try to maintain that atmosphere. Always remember na respect is earned and not given. Mahirap ma-earn lagi yung place mo sa sa scene eh. So, kung may nagawa kang mali, ang dapat mo lang gawin is to learn from it. The community naman kasi is forgiving eh. They will always welcome you back. So, lagi mo lang tandaan na you learn from your mistakes. Yung mga haters, hindi yan nawawala eh. Actually, sabi nga nila, kapag may haters ka, ibig sabihin, you made it. Pero, for me kasi tingin ko sa mga haters, sila yung mga parang hindi nila malabas yung totoong sarili nila, kaya nang-hate na lang sila iba or hindi nila ma-maximize yung totoong potential nila. So, ako, pag ginagawa ko like sa YouTube ko, kasi I do vlogs, wala. Tinatawanan ko na lang sila kasi alam ko naman kung ano yung ginagawa ko and kung may mali ako, always naman yun, nagpapakumbaba and nagsusorry. So, yeah. So, wala. Binabaliwala ko lang sila.
yung younger generation, I think they will add more ideas especially now with TikTok and all yung social media platforms. Yung elder generations medyo wala na masyado there. But the younger generations, pag pupunta sila sa meet, nagkakaroon ng synergy of style, of character, and that's good because natututo lahat The young can learn from the old, vice versa. So, ang laking ganda nung nagsasama lahat ng regardless of the age and yung beliefs nila. I mean, yung ano nila sa kotse. Siguro like kaming mga nandito na sa car community, siguro ang gagawin talaga namin for them is to guide them along the way para kasi sila na yung next generation kasi kami tumatanda na. Balang araw, hindi na rin kami maging as active as now sa car community. So, I hope talaga na yung mga younger generations will prioritize yung well-being ng community, ng culture. Lahat ng gusto mong maisip na idea, lahat ng builds, parang gusto mong gayahin or gusto mong gawin, gusto mong i-execute sa sasakyan mo. Pero syempre, being young doesn't mean na magiging irresponsible ka dun sa mga actions or sa mga gagawin mo within the community and also sa sasakyan mo. Sobrang laki ng tulong sa akin ng Stance Pilipinas, lalong-lalo na yung community kasi this is where Buzz Hype started back in 2013. So that's when Buzz Hype started. Naalala ko, meron kami mga meets sa Grams. Unfortunately, yung Grams na parking lot is already closed. But doon lahat nag-start. Doon din nagsimula actually. Doon yung third meet ng Stance Pilipinas. I started selling their mga stickers, shirts, literal sa likod ng kesida ko sa trunk. Yun. Tapos nakilala ko yung mga tao, yung community ng Stance. And lahat sila super bait, super supportive. Kahit yung mga tao behind this camera, sila yung mga nagsusuporta sa akin mula noon pa. Kaya very appreciate ko yung mga tao na yun. Stance Pilipinas helped build my project car properly actually. Kasi hindi naman basta magbibuild ka lang ng sasakyan Kailangan nasa tamang execution ng iyong build. So, okay. Yung una, yung parking lot namin sa Grams Turf BGC, 40-50 cars lang. And then, napupuno-puno namin ng konti and then hanggang hindi na talaga magkasya. So, na-feel ko yung growth niya through parking space. Although sa meets, hindi ko sa masyado kasi napapansin until tapos na. So, yun, I'm very thankful dun sa nakita ko rin. And then, yung reception niya, although yung iba, they're still there same people, nag-iba lang. Some, they go to the meets without their project cars na, with their family na, with their kids. Nung una pa lang, they're starting their families pa lang. And then, ngayon, yun, it's more than cars na. It's a community, it's a family. You need to earn your place, to be honest. But at the same time, it is the chance na rin for me as a woman to empower myself in a male-dominated community. Sa mga papasok sa community, lalo na yung mga bata, I suggest do your homework, research kayo ng mga kotse as deep as possible para kapag pasok nyo, educated kayo, alam nyo yung mga do's and don'ts, and lalong-lalo na respetuhin nyo yung mga kapwa nyong car guys and car girls and car gays. Continue to live the passion kasi yan naman tayo ito yung community natin Tapos always respect ka, respect mo yung build ng iba, respect mo yung kapwa mo, and respect the community. And value mo yung friendship na ma-earn mo throughout the journey mo sa scene. And lastly, lagi lang naman enjoy. Well, just keep on being creative, keep on doing what you love, and just be humble, be yourself, and yun, wag lang makatapak sa ibang tao. Continue doing your best, be a better person every day. Yeah, welcome to Manila.
My blood is 100% Filipino. Ablitosino, hella hurt to hear about victims of the quakes in Iloilo. Pero we know that the land getting raided plays in the all. When you soften up the mud, then the land gon' fall. So it's 1, 2, yeah, yes, y'all. And Lola in the kitchen frying chicken, collect calling. Homesick, so this homecoming was the plan. Master plan, big bam. See how Pinoy I am? Same. Since 1896, Bonifacio fied. Same hustle, same G that kept my papa alive. So as we ride in a trike on an island boy life, Team Manila shirt wrapped around my bald head tight. Francis M on the stereo, flying through the barrio, spitting like I finally found a seat in the Sampalo. And we home now. Someone throw Turon inside a pan. Hey, yo, Ra, take me out to B-side soon as I land. And these hot ass streets. Welcome to Manila. Riding these fat ass beats. Welcome to Manila. Master plan, get you out, you see. Welcome to Manila. With bamboo, now you feel the heat. Welcome to Manila. And these hot ass streets. Welcome to Manila. Riding these fat ass beats. Welcome to Manila. Master plan, get you out, you see. Welcome to Manila. With bamboo, now you beat rock, beat It's rock. like keep it fly on a summer night. In the motherland, jam inside this cold, holding your lover tight. Or near the water where the sun is bright and all the sand is white. Tap the mic until the morning light. And then